Nano! Nasa harapan niyo na naman po si Katie at ito ay madaling araw ng linggo, men. November 9, 2025. At ang araw na to, no, ay ang kaarawan ng isa sa aking mga anak. Isla, happy birthday! So, pauwi na ngayong ama at huwag kang mag-alala. Pag uwi ko dyan, ipagpiprito kita ng fried chicken, men. O kaya baka gabi na yata ako uwi doon. So, baka bibili na lang ako ng Jollibee. Pero kung sarado na yon, KFC na lang o kaya Popeye. So, anyway, lumalamig na ngayon, men. 44 Fahrenheit or 6 Celsius ang ating temperature sa labas. So, mag-sweater muna ako bago tayo lalabas ng truck. Tapos, syempre, ayusin ko na rin ang aking higaan. Ay, grabe. Sarap ng tulog ko, men. Panalong-panalo yung tulog natin. Tahimik kasi. Walang naka-idle ngayon kasi nga medyo ano na. Medyo marimula. Ne. Naglami istipanawon, lakay ko. Pero ayos lang. Ayusin lang natin tong mga gamit natin. Ano ba yan? Nalaglag na yung PlayStation. Nalaglag na. Parang malalaglag yata lalo ko. Pag pumureno ako, gaganyan yan dyan. Yan, ganyan mo ng konti. Mismo. So, magtitimpla lang ako ng kape. Tapos, labas tayo para mag-inspection, man. Inspection. Ayos na. Spare key. Check. Woo! Marimla, abe! Manipis yung aking sweater, ah. Woo! OMG! What the heck? Hindi ko ina-expect tong lamig na to, men. 6 Celsius, hindi ko ina-expect to. Kukunin ko lang yung aking martilyo. Woo! Lamig! Ayos. Ayos tayo dito. Grabe. Naglami spin. Turn signal working. It's good. Tapos ang lakas pa ng hangin. OMG. What the heck? So, turn signals are working. And naka-seal pa rin ang ating takip ng external valve. Oof! Oof! Pero kahit malamig, kailangan siguraduhin natin pala ang ating mga nuts. These nuts. Okay, these nuts are looking good. Kompleto. So, ano ba to? 10 oras. You know, gumagana yan. Nakataas ang ating legs, tsaka yung ating handle ay nakastow. Woo! Lakas ang hangin. Woo! Grabe. So, sarado yan. OMG. Woo! Ayos. Grabe. Meron ditong sign na nakalagay ay after 11 hours driving, you need 10 hours rest. Totoo ba? Ako nakaano na ako 11 hours. So anyway, malamig at pumunta na ako dito sa aking truck. Sobra. Ouch. Aray ko po. Lakas ang hangin. Kailangan ko nang magdala ng snow jacket. Hindi pwede itong hoodie. Grabe.
Grabe. Grabe. So, nandito na ako sa loob ng truck at whew, lamig. So, oo nga pala, nakausap ko yung aking kapatid, tsaka yung isang tropa ko dyan na si Rolly Combate, shoutout sa'yo, tsaka si Milo, Erwin Johnson, shoutout sa inyong dalawa dyan, tsaka sa utol ko syempre, Joseph, tsaka si Reptic, tsaka syempre si Kuya, tsaka si Ninya. Anyway, sabi sa akin ng mga kapatid ko, meron daw dyan delubyo, bagyo. Ang pangalan ay Yuan. So, sa inyong lahat na nanonood, kung nakakanood ka man ngayon, at nasa Pilipinas ka, mag-ingat kayo dyan, men. Sana talaga maging maayos na yung, anong tawag dyan? Flood projects ba yun? Basta yun, yung pinagkakaguluhan nila ngayon sa DPWH. Sana maging maayos na yung Pilipinas dahil apektado yung mga mamamayan, nakakaawa yung mga masasalanta ng bagyo. Pero anyway, ayos na yung ating truck. Wala akong nakitang problema at alis na tayo, punta na tayo ng Kanata, men. At mga 10 oras na biyahe pa to dahil wala pa ako sa Indiana, no? Interstate 57 pa rin to, pero malapit na ako sa 70. So, mga 10 oras mahigit itong biyahe natin papunta ng Kanata. Pero anyway, mag-drive na ako and cut natin ito mamaya siguro sa isang truck stop or rest area na naman. Ganun lang, paulit-ulit lang, no? So anyway, gawin natin yan, men. So, alis na tayo, men. So, turn signals are working. Both left and right. So trailer brakes. So trailer brakes are working as well. We're good to go, man. Let's go. Oof. Ayos na. So, rest area dito sa somewhere in Illinois. Aray ko po. Maraming salamat sa maayos, ligtas at mapayapang stay, man. Napaano ako dun, nakatulog ako ng maayos, mapayapa. Tsaka solve na solve ang tulog. So, anyway, madilim pa ngayon. Anong oras ba? Alas 4 ng madaling araw. So, aray ko. Yun, titirahin ko muna to. Titirahin ko muna ito tapos mamaya sa rest area. Kung ano man ang gagawin natin doon, malalaman na lang natin. Hindi ko din alam. Baka kakain or whatever. So, we'll see. Dami nakapark ditong mga truck sa Gedli. Dahil wala nang oras mga yan kagabi, kaya nagkano na lang sila dyan sa Gedli. Natulog. So, cut natin to sa rest area, man. Gawin natin niya. We've been living in sin so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day, I'm right. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Roller coaster, take me to a better time. Let's go. All sing your high line with the roller coaster of life. Yeah. It's time to all choose your timeline on the roller coaster of life. Oh, you seem to easily forget how to place your bet when everyday life gets
you down. You gotta steal the crown, got to own it. Don't bitch and moan about it, please. God forbid you scrape your knees, and it's nothing to sneeze at. Oh, I've told you over and over again. You gotta get both hands around it and make your own plans. Roller coaster, it's taking over. It's about time. Oh, sing your high line on the roller coaster of life. You've got to all choose your timeline with the roller coaster of life. Roller coaster. I want to go down the rabbit hole. Bumagsak na ang temperature dito, men. 2 Celsius or mga 38, 37 Fahrenheit. At kakatapos ko lang mag-brunch. At ngayon, ikot lang ako dito sa ating tractor and trailer para lang siguraduhin na walang problema, no? Medyo foggy dito ngayon at medyo mayroong konting ambon at malamig, men. Whew. Sa Toronto raw ngayon ay nag-i-snow, so malaman natin pagdating natin doon mamayang gabi. Lamig! So nandito ako ngayon sa isang rest area sa Indiana. Kalalagpas ko lang ng Indianapolis. At ito, rest area na naman, men. Paulit-ulit, puro rest area, rest area. Bakit ko sinasabi yan? Kasi meron kaugnayan yung mga susunod kong sasabihin. Lagay ko lang itong ating camera sa harap. So yung isa sa mga bago nating kaibigan, teka, tanggalin ko muna to. So yung isa nga sa mga bago nating kaibigan dito sa YouTube ay nag-comment siya at meron siyang tinatanong sa akin tungkol dito sa rest area, no? So babasahin ko lang. Ang pangalan pala ng tao na to ay si Glenn Ford. Kabalen din to, and ang sabi niya, "Boss, pansin ko mo, bakit mas gusto mo natutulog sa rest area kaysa sa gas station like Love's? Di ba mas safe matulog doon?" So, Glenn Ford, bakit palaging rest area yung aking tinutulugan kaysa sa mga truck stop or gas station? So, unahin natin yung truck stop, no? Yung truck stop kasi, kapag umexit ka dyan sa freeway, yung pinakadulo ng rampa, usually mga traffic lights o kaya stop signs, no? So kunwari inabutan ka ng red light, yung truck stop nasa kaliwa, so kailangan mo pang hintayin mag-green yung traffic light bago ka makakaliwa. Or kapag nasa kanan naman yung truck stop, pwede ka namang kumanan pag red light, pero merong mga state na no turn on red. So, kailangan mo pa rin hintayin mag-green light bago ka magkanan. So, ngayon, kunwari, sabihin na natin kumanan ka, ang timano, yung tinutumbok mo, another traffic light, kung nasa kaliwa yung truck stop, hihintayin mo na naman mag-green light yon or flashing yellow or advanced green, tsaka ka pwedeng kumaliwa. So, ang timano, pagpasok mo sa mismong lote ng truck stop, maghahanap ka ngayon ng parkingan. Sabihin na natin meron kang nakita, no? Minsan hindi ka kaagad makakapag-park doon kasi merong mga trucks sa harap mo na naghihintay na mag-park yung mga trucks sa harap nila, or di kaya mga mahabang pila ng mga trucks dahil nagre-refuel dahil end of the day na nga. So, madalit salita, maghihintay ka na makapag-park or maghihintay ka na magkaroon ka ng enough space para makapag-maneuver sa paparkingan mong spot. So ngayon, kapag nakapag-park ka na, ayos na, tapos na ang usapan. Pero kinabukasan naman, pagka, kunwari, natapos ka na mag-inspection, ngayon, minsan, nangyayari na merong truck sa harap mo na nakaganon, hindi ka makaalis kaagad kasi nga, yung truck na yon pupunta siya sa may mga fuel islands. Magre-refuel siya dahil nga, start of the day, no?
So, madaling salita, kailangan mong hintayin na maklear yung dadaanan mo bago ka makalabas ng truck stop. Or meron namang mga paraan para maiwasan yung mga ganyang klaseng traffic. Pwede ka naman mag-park sa pinakamalayo para maiwasan mo yung mga traffic. O sabihin na natin ganun, nandun ka nag-park sa pinakamalayo, meron din sigurong mga pila ng mga ilang trucks dahil nga simula ng araw, bibiyahe na ulit sila. Bago ka makarating sa main road, hindi pa freeway main road muna, kailangan mo maghintay ng mga ilang minuto para yung mga truck sa harap mo makabalik sa main road. Kasi nga merong traffic light or minsan stop sign, lalo na kung yung stop sign ay yung tawag dito, yung traffic na pag ganito, cross traffic, hindi humihinto. So kung kakaliwa ka kunwari dahil nandun yung rampa ng freeway, kailangan mong maubos yung mga cross traffic bago ka makakaliwa. Pero anyway, pag nakabalik ka na sa main road, another traffic light bago ka makabalik ka agad sa rampa na papuntang freeway. So yun ang madalas na nangyayari sa mga truck stop. So sabihin na natin mga 10-15 minutes yung kabuoang mawawala sa'yo sa pagpunta at sa pag-alis ng truck stop. Tsaka syempre, kunwari, tapos ka na magtrabaho sa buong araw, pagod na pagod ka na, nag-drive ka ng 10 oras, tapos makakaranas ka pa ng traffic sa truck stop or sa mga intersection. So parang pagoda ka na nga, may ganun pang mga shenanigans, parang nakakapagod lalo. Whereas kapag nasa rest area ka lang, kunwari, nasa freeway ka, exit ka papunta ng rest area, mula sa rampa hanggang sa pinaka-parkingan, siguro mga 30 seconds lang yun, men. Hindi ko alam, pero parang ganun lang. Kinabukasan naman, kapag natapos ka na mag-inspection, mabilis lang umalis ng rest area dahil walang traffic masyado. Madalit salita, ang pinakadahilan kung bakit madalas sa rest area ako natutulog, kasi ang rest area is easy on and off sa freeway. Pero yung truck stop, medyo marami pang cheche-bureche, parang gano'n. Pero minsan, natutulog din ako sa mga truck stop, lalo na kung kailangan kong maligo, o kaya kung kailangan kong tipirin yung mga pagkain ko sa fridge, o kaya kailangan ko mag-refuel. So ngayon, kapag nakaparada na ako sa truck stop, ang ginagawa ko noon maliligo, tapos kakain ng hamburger, and then kinabukasan, doon ako magre-refuel. Parang ganun. So, when it comes to safety naman, itong mga rest area meron din mga surveillance cameras. So, safe din naman matulog dito sa rest area, kagaya ng mga truck stops. So, Glenford, sana na-satisfy ka sa sagot ko sa katanungan mo. At magtanong ka lang ng magtanong, men, kasi namumuro ka na Malapit ka nang bumingo. Hindi, joke lang, peace, man. Kasi dati, kung naalala ko, correct mo ako kung mali ako, ikaw rin yata yung nagsabi sa akin or nagtanong sa akin kung bakit lagi ako sa passenger side lumalabas kapag lumalabas ako ng truck. So sinabi ko na nga na yung aking mga outdoor footwear, kagaya ng boots, tsaka ng Crocs, nandyan lang sa passenger side. Dahil dito sa driver seat, indoor shoes lang or indoor footwear lang yung sinelas ko, no? Yung sinelas ko dito pang indoor lang. Ayoko siyang ilabas dahil nga nakaupo ako dito ng matagal, ayoko nang nakakatapak ng mga putek-putek galing sa labas, mga snow minsan kapag winter, o kaya basa-basa dahil umuulan. So medyo nasty yung ating boots at ayaw nating madumihan tong ating, or ayaw natin na maging nasty yung ating tinatapakan. So anyway, nakakatuwa na meron kagaya ni Glenford na nakakapuna ng mga maliliit na detalye sa ating ginagawa dito sa pang-araw-araw na kabuhayan natin. At sa inyong lahat na kung meron pa kayong ibang nakikita, magtanong lang kayo na magtanong kagaya ni Glenford bago pa siya mag-bingo. Hindi, joke lang. I mean, nakakatuwa kasi hindi ko naisip to na sa buong karera ko sa pag-vlog, never ko talaga na-imagine na merong mga tao na makakapuna ng mga maliliit na bagay na kagaya ng mga rest area na yan, yung paglabas sa pintuan sa passenger seat or passenger side. So, nakakatuwa lang dahil parang ibig sabihin nun, nagpe-pay attention ka sa ginagawa kong mga bagay-bagay dito sa mundong ibabaw. Pero anyway, gusto ko rin palang shout out yung isa pa nating kabalin na teka, hanapin ko. Si Madam Brenda Novilla. Ang sabi niya, nyaman na boy, pa-shoutout naman. Brenda and Raul Novilla from San Fernando, Pampanga. Yun, no?
Shoutout sa inyo, Madam Brenda and Mr. Raul ng San Fernando, Pampanga. So, tanong ko lang, no, taga-Ilocos rin kayo mismo kay San Fernando. Kasi kami, taga-kay kami, Mexico, king Sitio Sulbang. Patsayatin kayong ikit Rivera ka rin, sigurado yung pamilya ko rin. Ne, tang Rivera, ampo deng Kanda, king Mexico, Pampanga. Ne. Anyway, paano ba to? So mga 4.5 oras na lang, nandun na tayo sa Kanata. And Kanata po, yan po ang yung, anong tawag nila dito? Indian or native or, actually yan, Iroquoian language na ang ibig sabihin ay village. So dati ang tawag po sa Canada ay Kanata. And then later on, pinalitan na lang nila ng English or yung Canada, hindi ko alam kung English yan or French. Pero anyway, ang dami ko na naman pong sinasabi, pasensya na. So anyway, paano ba to? 4.5 oras na lang, nandun na nga tayo sa Kanata. And then another 2 hours mula Sarnia hanggang Oakville. So madalit salita, makakauwi siguro ako ng alas 10 na ngayon. Mga 4, 5, 6, mga ganon, depende sa traffic. Dahil nga, babagsak na raw ang first snowfall dyan sa GTA. Madalit salita, baka matraffic. Shoutout din kay Lakay Lauer. Tama ba yun, Lakay? Pasensya na, hindi ko alam yung pagbigkas ng pangalan mo, pero isang vlogger to sa GTA. And shoutout sa'yo. So anyway, alis na ako and cut na lang natin to sa mismong border na. So let's go ahead and do that, man. We've been living in sin so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day upright. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Roller coaster, take me to a better time. Let's go. All sing your high line with the roller coaster of life. Yeah. It's time to all choose your timeline on the roller coaster of life. Oh, you seem to easily forget how to place your bet. When everyday life gets you down, you gotta steal the crown. Got to own it. Don't bitch and moan about it, please. God forbid you scrape your knees, and it's nothing to sneeze at. Oh, I've told you over and over again. OMG. Ano ito? What the heck? Ay. Eto na, men. Eto na ang unang bugso ng isa na namang kalbaryo dito sa kalsada, men. Eto na nga ang Winter Wonderland. Grabe. Ang aga ng snow, men. November pa lang ngayon. Pero anyway, ano ba yung may papayo ng isang trucker na kagaya ko sa pag-drive sa ganitong klaseng weather? So, basic lang ang advice ko, men. Basic lang. Dahan-dahan lang. Huwag magmamadali. At siguraduhin lang na safe kang makakarating sa pupuntahan mo. At makauwi ka sa bahay ng ligtas. Antemano, pag uwi ng bahay, maghanda ka ng mainit na sabaw. Sabay buksan ng TV. Sabay nood ng Kabalen Trucker. May ganon. Hindi, seriously, ang advice ko talaga maintain a safe following distance. Siguro mga 5 seconds sa 4-wheeler. Tapos, ano ba ang ibig sabihin sa 5-second na following distance? Yun po yung distansya sa pagitan ninyo ng sasakyan sa harap mo, no? So, paano mo ba malalaman kung meron kang 5-second na following distance sa sasakyan sa harap mo?
So applicable to sa freeway, tsaka sa wet pavement lang. Dahil sa city driving, parang ano lang naman yun, mababagal lang naman yung mga sasakyan, tapos mga intersection, hinto-hinto kayo. So sa city, tansyahan na lang yung following distance. Pero sa freeway, kapag wet lang naman yung yung kalsada, yung bang hindi pa nag-accumulate yung snow or na-plow na nila yung kalsada and nakakatakbo pa rin kayo ng 100 clicks or 62 miles per hour. So maghahanap ka lang ng target sa kalsada. Pwede itong exit sign or street sign or light post or mile marker o kaya tulay, no? So gamitin natin yung tulay para mas malaki, para mas visible. So, kapag yung sasakyan sa harap mo ay napunta na sa ilalim ng tulay, magsimula ka na magbilang noon ng 1 kT, 2 kT, 3 kT, 4 kT, 5 kT. So, kapag 5 kT na or 5 seconds na, wala ka pa sa ilalim ng tulay, ibig sabihin, mahigit sa 5 segundo yung pagitan ninyo ng sasakyan sa harap mo. Mas maganda yon, men. Dahil meron kang enough time para mag-brake kung sakali man na merong sudden stop sa harap ng sasakyan mo or sa harap ng sasakyan sa harap mo, parang ganon. So kung umabot ka naman sa tulay na 2 kT pa lang, 2 segundo, aba, tailgating na yun, men. Masyado nang unsafe yun. Yun lang yung yung isang paraan para malaman mo kung safe ba yung distansya mo, yung following distance mo sa sasakyan sa harap mo. 5 seconds or more. Mas malayo, mas maganda. Tapos, yung ibang advice na maibibigay ko, mga basic lang, men. Like, turn your headlights on, use your blinkers, avoid sudden lane changes. Yun nga, don't follow too closely. Tapos, don't drink and smoke. Smoke meaning marijuana. So, don't drink and drive, don't smoke and drive. Tapos, don't drive distracted, men. Huwag ka muna mag-cellphone. Sabi nga ng New York Thruway, this could be your last text. Oh, di ba, madrama? Tsaka sabi ng idol natin na si Manibelang Pinoy, shoutout sa'yo, idol. Sabi niya palagi sa katapusan ng kanyang video, mata sa kalsada, kamay sa manibela. Manibelang Pinoy po. Ganun. Yun lang yung mga basic lang na advice. Oh, tapos magdala ka rin ng extra fluid, kagaya ng washer fluid. Tapos kung meron kang extrang budget, magpakabit ka ng snow tires. Tapos check your tire pressure regularly. So, yun lang, men. Labas muna ulit ako. Namnamin natin tong snow. Yun lang yung ilan sa mga advice na maibibigay ko sa winter driving. Pag big rig, ibang usapan na yun. 10-second following distance, gawin mong 15. So, yun lang. Basic lang na advice, men. Pinakamahalaga talaga, huwag ka magmamadali. Dahil makakarating ka pa rin naman sa pupuntahan mo. Tsaka ang pinakamahalaga ay makauwi ka ng ligtas sa bahay mo, sa pamilya mo. Sabay pag-uwi mo ng bahay, bukas ng TV, and ito na naman tayo. Pero anyway, nandito na ako sa isang rest area sa... ito na naman si Mr. Rest Area. Pero ito yung pinakahuling rest area dito sa Interstate 94 bago dumating ng Canada. So, paano ba to? 15 minutos na lang, men. 15 minutes, nandun na tayo sa Canada. So, mag-drive muna tayo and let's go ahead and do that, man. You gotta get both hands around it and make your own plans. Roller coaster, it's taking over, it's about time. Oh, sing your highline on the roller coaster of life. You've got to all choose your timeline with the roller coaster of life. Roller coaster. Ganda ng truck nito, oh. Bagong-bago. Hanep. So, nakarating na tayo dito sa border, man. Medyo mahaba ang pila. Pero ayos lang. Lamig. Hi, officer.
I live in Richmond Hill, Ontario. I was away for 6 days. Buy anything? No, officer. Thank you. Have a good one. Thanks. Second passport. Good. Ayos namin. Sa inyong lahat na nanonood ng video na to, welcome back sa atin dito sa Canada. Hey! Signal tayo para masaya. So, ganun lang yung pagtawid sa border, man. Isang tanong, isang sagot. Wala nang cheche, bureche pa. Huwag ka na magsalita ng mga bagay-bagay na hindi naman tinatanong. Kunwari, example, pag tinanong ng officer, where do you live? Huwag mo sasabihin Ontario. I live in Ontario, parang ganun. Tapos ka nun, man. Sabihin mo rin yung syudad. Kasi syempre, malaki yung Ontario. Baka sabihin pa sa'yo ng officer, oh yeah? I live in Ontario too. Tapos kailangan mo sabihin yung city, tsaka yung province. Tapos, kapag tinanong ka naman niya kung ilang araw kang nawala, sabihin mo lang kung ilang araw kang mismo nawala. Kunwari ako, 6 days. Huwag mo lang dudugtungan na parang I was away for 6 days, officer. Because when I crossed the border in Detroit, I slept in the rest area. And then the next day, I woke up, I went straight to Ohio, and then I stopped there for, walang ganun, man. Isang tanong, isang sagot. O kaya, pag tinanong ka niya, did you buy anything? Sabihin mo lang, hindi. Pero kapag bumili ka sa duty free ng isang rim ng sigarilyo o isang bote ng alak, sabihin mo lang na, yeah, I bought a carton of cigarettes and a bottle of whiskey. Huwag mo lang sabihin na, ganito, parang, yes, I bought a carton of cigarettes because I'm only allowed to get 1 carton per trip. And to be honest, officer, I want to buy some more so I can give to my friends. Wala nang ganon. Rektahan lang na sagot. Isang tanong, isang sagot. Kasi yung iba yata, ang dami pang sinasabi kapag tinanong sila, kunwari, ano yung dala-dala mong chemical? Ano to, officer? Prequel 2000E. Pero hindi ko po alam kung anong kulay, kung anong amoy, kung saan nila ginagamit. Wala nang ganon. Sabihin mo lang kung ano ba yung declared na, ang tawag dito, description sa bill of lading. Pero anyway, grabe na naman ang traffic sa Sarnia. Talagang ngayon na yung normalan dito sa Sarnia. Pero anyway, malapit na tayo makauwi. Aabot talaga ako sa pag-blow ng kandila ng aking anak. Dahil birthday nga niya ngayon, no? So, paano ba to? So, nakalimutan ko nga palang sabihin to sa mga advices ko para sa winter driving. Actually, hindi lang to para sa winter, para all season long to. So, kapag magda-drive kayo, lagi kayong mag-seatbelt. And kapag may kasama kayong mga bata sa Kodli, siguraduhin na yung kanilang mga car seats and boosters are installed properly. Dahil ang mga seatbelts, sabi nga nila, saves lives. So, anyway, magda-drive na muna ako at medyo masama. Hindi naman ganun kasama, pero medyo masama naman yung medyo masama lang yung panahon. Tatapusin ko na muna to dito. And sa inyong lahat na sumama sa akin sa araw ng linggo na to, maraming salamat sa inyo and Miming at 9. Peace!